Good morning mga Lods! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Bago tayo magpatuloy dito sa ating vlog, gusto ko munang magpasalamat sa mga sumuporta sa ating mga video habang nandito tayo sa probinsya, sa mga pumuso, sa mga nag-likes at sa mga nag-comment. Maraming salamat. At ngayong araw, ang i-share ko sa inyo ay itong actual na pagkuha natin ng saging dito sa probinsya. At habang daladala ko yung hagdanan na yan na gagamitin natin sa pagkuha ng saging, meron akong naalala na kwento tungkol sa saging. Ito yung kwento ni Pagong at Matching na kung saan habang naglalakad sila ay meron silang nakitang nakatumba na saging. At yung saging na nga na iyon ay pinagatian nila para itanim. Napunta kay Pagong yung kalahati ng saging na may ugat at napunta naman kay Matching yung bahagi ng saging na may dahon. Sa pag-aakala ni Matching na nalamangan niya si Pagong dahil nga napunta sa kanya ang bahagi ng saging na meron ng mga dahon, at sa pag-aakala na mabilis na itong bubuhay ay tuwang-tuwa ito. At lumipas nga yung panahon, inalagaan nilang pareho yung mga bahagi ng saging na napunta sa kanila. Kay Pagong, lagi niyang dinidiligan at maging si Matching ay lagi rin niyang itong dinidiligan. Subalit napansin ni Matching na habang tumatagal, yung bahagi ng saging na kanyang itinanim ay natutuyo at tuluyan nangang namatay. Samantalang yung bahagi ng saging naman na napunta kay Pagong, paglipas ng panahon ay unti-unting nagkaroon ng dahon at nagkaroon na nga ng bunga. At isang araw nga, pinasyalan ni Matching si Pagong doon sa lugar na pinagtaniman niya ng saging. At nakita niya na yung saging na itinanim ni Pagong ay madami ng bunga. Dahil nga walang kakayahan si Pagong na maakyat ang kanyang itinanim na saging, ay nagsuggest itong si Matching na aakyat siya para kunin ang mga bunga at maibigay kay Pagong. At ganun nga ang nangyari. Pumayag si Pagong na paakyatin si Matching sa puno ng kanyang saging. At habang andun na si Matching sa puno ng kanyang saging, ay natakam ito at kumain ng saging. At habang pinagmamasdan ni Pagong na kumakain si Matching sa taas ng kanyang saging, ay humingi ito at sabi na bigyan siya. Subalit ay nagkibit balikat lamang si Matching at tuloy-tuloy ang kanyang pagkain hanggang mabusog ito. Dahil nga sa napansin ni Pagong na wala siyang balak na bigyan ni Matching na kahit isang peraso ng saging na kanyang pinaghirapan, ay umisip si Pagong na kung ano ba ang dapat niyang gawin para makaganti dito. Ang ginawa ni Pagong ay humanap siya ng mga tinik at iniligay niya sa ibaba ng saging. At si Matching naman ay tuloy-tuloy ang pagkain ng mga saging at hindi niya namalayan na sobrang takaw ni Matching ay naubos ito at busog na busog si Matching. At sa kanyang pagbaba ay laking gulat niya dahil madami palang tinik ang nasa baba ng saging at natusok siya. Galit na galit si Matching dahil nga sa nasaktan ito dahil sa mga tinik na nilagay ni Pagong, at ang ginawa niya ay hinanap niya si Pagong, at ang maabutan niya ito ay talagang gusto niya dito makaganti. Ang sabi ni Pagong, para makaganti ako sa iyo ay susunugin kita. Subalit biglang sumagot si Pagong na sige, sunugin mo ako. Hindi mo ba alam na matibay ang aking shell sa apoy at hindi ito tinatablan? Napaisip si Matching kung ano pa ang kanyang dapat gawin, at ang sabi niya, sige, pagpipira-pirasuhin na lang kita para makaganti ako sa'yo. Natatawang sumagot naman si Pagong na ang sabi, sige, mas maganda nga iyan para dumami ako. Naiiling ulit si Matching at nag-iisip kung ano ba ang dapat niyang gawin. At nakita nga niya yung dagat na nasa tabi nila, at ang sabi niya, sige, itatapon na lang kita sa dagat para malunod ka. Malungkot na sumagot si Pagong na, wag mong gagawin yan, Matching. Magkaibigan naman tayo, di ba? Hindi ako marunong lumangoy, malulunod ako. Natutuwa si Matching nang marinig iyon, at desidido na siya na gawin iyon kay Pagong na itapon sa dagat para makaganti siya. At ang ginawa nga ni Matching ay hinawakan niya si Pagong at itinapon niya ito sa dagat. Tuwang-tuwa si Matching nung naitapon niya si Pagong sa dagat at nung makita niya itong unti-unting lumulubog. Ngunit maya-maya lamang ay may narinig siyang isang tawa galing kay Pagong. At sinabi niya kay Matching na, hindi mo ba alam, Matching, na itong dagat
o tubig ang aking tahanan, hindi ako dito malulunod. Itong kwentong pambata tungkol kay Matching at kay Pagong ay talaga namang hanggang ngayon hindi ko pa ito malilimutan. At madami tayong aral dito na matututunan. Tulad na lamang na huwag natin lalamangan ang ating kapwa. At ang sobrang galit ay nakakapagdulot para makagawa talaga tayo ng masama sa ating kapwa. Isipin din natin yung kapakanan ng ating kapwa at huwag tayo maging mapanglamang. So ayan mga lods, medyo napahaba talaga yung ating kwento dahil medyo mahaba yung ating video. At ayan, malapit na rin natin makuha yung saging. Ayan, kunting ayun, nalaglag na. So dito ko siya pinutol sa taas para hindi siya mapunta doon sa bakod ng kapitbahay o kaya masira yung bakod na inilagay namin.